Alam mo yung feeling na bukas na naman ang sahod mo, tapos yung una mong gagawin, hindi bumili ng pagkain, hindi mag-ipon, magbabayad ka ng utang. Yung credit card, yung 5-6 mo, yung hinira mo sa kaibigan para sa graduation ng kapatid mo, yung loan mo sa SSS na hindi mo napansin, lumaki na. Tapos pagkatapos ng lahat ng bayad, kulang pa rin. Para kang tumatakbo ng tumatakbo, pero hindi ka gumagalaw. Kung ganyan ang buhay mo ngayon, hindi ka nag-iisa at hindi ito forever. Ngayon, pag-usapan natin ang totoo. Paano ba talaga mabilis na mabayaran ang utang kahit maliit lang ang sahod, kahit may obligasyon sa pamilya? Pero bago tayo pumunta sa solution, kailangan muna nating pag-usapan ng isang bagay na masakit pero totoo. Sa Pilipinas, ang utang ay parang normal, di ba? Pag may kailangan, loan. Pag may emergency, 5-6. Pag may okasyon, credit card. Pag nangailangan ng pamilya, ano magagawa mo? Pumirma ka na lang. Mangutang para sa tuition, mangutang para sa ospital, mangutang para sa Christmas. Tapos bayaran mo. Tapos uutang ka ulit. It was just part of life. At hindi kita masisisi doon kasi walang nagturo sa iyo ng ibang paraan. Pero eto yung problema. Yung sistema na yun, hindi yun pabor sa iyo. Para sa nagpapautang yun. Isipin mo yung 5-6. Ang interest doon, roughly 20% kada buwan. Ibig sabihin, pag umutang ka ng 5,000 pesos ngayon, babayaran mo ng 6,000 pesos after a month. Tapos kapag late ka pa nagbayad, mas tutubo pa yon. Yung credit card na minimum payment lang ang binabayaran, may mga tao na nagbabayad ng minimum for 3 years. Tapos kapag tiningnan nila yung remaining balance, halos hindi pa gumagalaw kasi ang interest lang ang kinakain ng payment nila. Ito yung trap at maraming Pilipino ang nakakulong dito nang hindi naman nila alam. Hindi ito tungkol sa tamad o sipag. Ito ay systemic at kailangan ng systemic na solusyon. So, tanong natin, paano ka makakawala sa utang? May dalawang pangunahing pamamaraan ng mga financial experts para sa pagbabayad ng utang at pareho itong gumagana. Ang pagkakaiba lang ay ang psychology nila. Ito yung una, tinatawag nating debt avalanche. Ito yung mathematically correct na paraan. Ito ang ginagawa mo, bayaran muna ang may pinakamataas na interest rate kahit malaki o kahit maliit yung balance niya. Halimbawa, meron kang tatlong utang. Utang A, credit card, 30,000 pesos balance, 3.5% interest monthly. Utang B, 5-6 loan, 10,000 pesos balance, 20% interest monthly. Utang C, kaibigan, 5,000 pesos, walang interest. Sa debt avalanche, una mong prioridad ang utang B, yung 5-6 loan, kahit na mas maliit siya, kasi yung interest niya, kinakain ka niya ng buhay. Pagkatapos bayaran yung utang B, ililipat mo kung magkano ang pambayad mo doon sa utang A. Tapos pagkatapos nyon, sa utang C. Ito ang pinakamatipid sa interest. Pero eto ang catch, hindi ito laging magaan sa feelings. Kasi pag mataas yung balance ng pinakamataas na interest mo, matagal bago mo makita ang progress. At sa atin, yung makita ang progress, kailangan natin yon. Kasi kung hindi natin nakikita na gumagalaw, susuko tayo. Ito naman yung pangalawa, ang debt snowball. Ito yung pamamaraan na popularized ni Dave Ramsey. At honestly, para sa kultura natin, ito ang mas epektibo. Ito ang ginagawa mo. Bayaran muna ang pinakamaliit na balance, regardless ng interest rate. Balikan natin yung 3 utang sa example natin. Sa debt snowball, una mong tatapusin ang utang C, yung 5,000 pesos sa kaibigan. Maliit siya, mabilis matapos. Pagkatapos nyon, yung payment mo doon, idadagdag mo sa payment ng utang B. Tapos yung combined payment ng B at C, idadagdag mo sa utang A. Parang snowball na gumugulong pababa ng bundok, lumalaki habang tumatakbo. Bakit ito mas epektibo para sa atin? Kasi tayo ay emotional na tao, at yan ay hindi weakness, yan ay katotohanan. Pag nabayaran mo yung isang utang kahit maliit, may nangyayari sa utak mo. Nagre-release ito ng dopamine. Ang dopamine ay isang neurotransmitter o chemical na mensahero sa utak na responsable sa pakiramdam ng kasiyahan, motibasyon, at reward. Madalas itong tinatawag na happy hormone kasi ito yung nagbibigay sa iyo ng saya every time may nagagawa kang bagay na nagbibigay sa iyo ng rewarding na pakiramdam. Yung nakakain ka ng paborito mong pagkain, natapos isang task, o nabayaran ng isang utang, lahat ng yon, dopamine ang nasa likod nun. Dahil sa dopamine,
Nararamdaman mong may nagagawa ka. Nararamdaman mong posible pala to. At yung feeling na yon, yan ang magtutulak sa'yo na ituloy ang mga bagay na to. Maraming tao ang nag-umpisa ng mathematically perfect na plano tapos nawalan ng gana after 3 months kasi hindi nila nakikitang gumagalaw. Yung debt snowball nagbibigay ng early wins at yung early wins nagpapanatili ng momentum. Pero kahit alin sa dalawang method na to ang susundin mo, kailangan mong gawin ito. Itigil ang pagdaragdag ng bagong utang. Parang sinusubukan mong punuin ng tubig ang butas na timba. Walang sense. May mga tao na naglalagay ng credit card sa isang basong tubig tapos nilalagay sa freezer para magyelo. Para pag maka-impulse ka, matagal mo pang hihintayin na matunaw bago mo magamit. Weird? Oo. Epektibo? Sobra. Yung 5-6, tapos na. One last time, bayaran mo siya, tapos wag nang bumalik. Ang bagong utang para sa bagay na hindi emergency, wag na. Ito yung sikreto na hindi sinasabi ng mga nagpapautang sa'yo. Kahit 500 o 1,000 pesos na dagdag na bayad bawat buwan, malaking epekto sa kung gaano kabilis matapos ang utang mo. Halimbawa, 50,000 pesos credit card balance, 3.5% monthly interest. Kung minimum payment lang ang babayaran mo bawat buwan, mga 1,500 pesos lang, baka 5 years pa bago matapos yon at babayaran mo ng halos doble ang original na halaga sa interest lang. Pero kung magdadagdag ka ng 2,000 pesos bawat buwan sa minimum, iikli ng 2 years ang timeline, makakatipid ng ilang libong piso. Kaya ang tanong ay, saan ka makakakuha ng 500 to 1,000 pesos na dagdag bawat buwan? Doon papasok ang lifestyle audit mo. Yung Shopee Impulse Buys, 300 to 500 pesos agad. Yung milk tea na 3 times a week, 150 each, halos 1,800 sa isang buwan. Yung subscriptions na hindi mo na ginagamit, Netflix, Spotify, apps, yung food delivery mo kahit may pagkain naman sa bahay. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-enjoy sa buhay. Sinasabi ko lang na may nakatago kang pera na hindi mo pa nakikita. At yung pera na yon, mas kapaki-pakinabang sa financial freedom mo kesa sa isang baso ng milk tea. Ito yung mahirap na bahagi. Habang sinusubukan mong bayaran ng utang mo, may manghihiram din sa'yo ng pera. Kapatid, magulang, pinsan, kaibigan, at yung hiya, yung pakikisama, nakakapit. Kaya dapat malinaw ka sa sarili mo. Hindi ka nagre-refuse ng tulong dahil hindi ka nagmamalasakit. Nagre-refuse ka dahil kung mabigo ka financially, mas mabigat pa ang magiging pasanin ng pamilya mo. Pwede mong sabihin, at totoo naman ito, na nag-aayos ako ng financial situation ko ngayon. Kapag natapos ko na to, mas makakatulong ako ng mas matagal. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng detalye. Sapat na ang totoo. Gusto kong ipaliwanag sa iyo kung bakit marami sa atin ang nahihirapan sa pagbabayad ng utang kahit marunong na sila sa method na nabanggit ko. Kasi hindi ang pera ang pinakamalalim na problema. Ang tingin natin sa sarili natin ang problema. May mga tao na lagi na lang umuutang sa buong buhay nila. Tapos hindi nila iniisip na may ibang paraan. Para sa kanila, normal ang utang. Inevitable. At kaya kapag sinabi mong mababayaran mo to, ang reaksyon nila ay hindi paniniwala. Yung mindset na yon, yung ganito talaga ang buhay ko, iyon ang pinaka-dangerous na bagay na dala-dala mo, hindi yung credit card. Kaya ito yung realization na kailangan mong tanggapin bago ka magsimula. Ang utang ay hindi marka ng pagkatao mo. Ito ay isang temporary situation na may solusyon. Hindi ka taong may utang. Ikaw ay isang tao na may plano para lumabas sa utang. Yung pagkakaiba? Malaki! Kasi pag tinawag mo ang sarili mong taong may utang, unconsciously, ginagawa mo itong parte ng identity mo. At ang tao, natural na gumalaw patungo sa kung ano ang pinaniniwalaan niyang totoo tungkol sa kanya. Pero pag sinabi mong, meron akong utang at babayaran ko yon, iba na ang enerhiya, iba na ang desisyon, iba na ang buhay. Ito yung Jose's Debt Freedom Mantra. Bawat pisong dagdag na bayad mo, isang hakbang patungo sa kalayaan mo. Hindi magical, hindi motivational speaker. Totoo lang, bawat dagdag na bayad, kahit 100 pesos lang, nagpapabilis ng freedom mo. Okay, Jose Invests Family.
Eto na ang mga aktwal na hakbang na pwede mong simulan ngayong linggo. Hindi bukas, ngayon. Una, ilista ang lahat ng utang mo. GCash notes, papel, Excel, kahit saan. Isulat ang pangalan ng utang, balance at interest rate. Lahat. Kasi hindi mo malalabanan yung hindi mo nakikita. Pangalawa, piliin ang iyong method. Snowball o avalanche. Kung emotionally nahihirapan ka at kailangan mo ng mabilis na maliit na tagumpay, snowball. Kung okay ka naman at gusto mong makatipid ng mas malaki sa interest, avalanche. Wala namang maling sagot. Ang mali lang ay hindi pumili at hindi kumilos. Pangatlo, mag-set ng debt payment day. Yung araw na natanggap mo ang sahod, agad-agad. Bago pa maglaho yung pera, transfer na ang payment. Gamitin ang GCash, Maya o auto-debit sa iyong BPI o BDO account. Huwag saluhin sa kamay kasi kapag nandun sa kamay mo, meron na itong ibang destinasyon. Pang-apat, humanap ng isang bagay na pwedeng i-cut ngayon para sa extra payment. Hindi kailangang malaki. Kahit 300 pesos lang. Yung subscription, yung merienda, yung impulse buy na ginagawa mo palagi, ilagay mo yung extra na yon direkta sa pinaka-priority mong utang. Panlima, i-celebrate ang bawat utang na matapos. Seryoso, kapag nabayaran mo na ang isang utang, celebrate. Pero simple lang, kahit kumain ka lang ng isang cone ng ice cream, i-acknowledge, magkwento sa sarili mo. Kasi ang bawat utang na matapos ay isang parte ng kalayaan. At kapag natakos na ang lahat ng utang mo, yung dating monthly payments na yon, huwag gastusin. I-invest mo na. Ilagay mo sa MP2 ng pag-ibig, sa mutual fund, sa stocks. Kasi yung momentum ng debt payoff, pwede mong i-redirect sa wealth building. Yung pera mo, ibibigay mo na sa sarili mo, hindi sa nagpautang sa'yo. Alam ko na ang daan na to ay hindi madali. May mga gabi na magtatanong ka kung sulit ba to. May family na magtatanong kung bakit ka nagbago. May moments na maaari kang ma-pressure na mag-backslide. Pero tandaan mo ito, ang utang ay kumukuha ng higit pa sa pera mo. Kumukuha ito ng tulog mo, ng peace of mind mo, ng pagpapahalaga mo sa sarili mo. At kaya ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon para mabayaran ang utang mo, hindi lang financial ang epekto nun. Ang freedom na gustong ibigay sa'yo ng debt payoff ay mental, emotional, at physical din. Wala kang utang sa mundo na patunayan kung gaano kagaling na tao ka. Mahal mo ang pamilya mo. Mahal mo ang buhay mo. Kaya ayusin mo ang finances mo hindi lang sa sarili mo, kundi para sa lahat ng taong mahalaga sa'yo. Simula ngayon, isang desisyon, isang hakbang. Si Jose ito, and I'm rooting for you. Kung nakinig ka hanggang dito, ibig sabihin, serious ka. At seryosong tao ang kailangan ng seryosong tools. Mag-subscribe kay Jose Invests para sa susunod na video. Pag-usapan natin kung saan mo ilalagay yung pera mo pagkatapos mong maging debt-free. At sa comment section, isulat mo yung unang utang na plano mong bayaran muna. Ideklara mo, kasi yung mga bagay na isinusulat natin, may kapangyarihan iyon. Hanggang sa susunod, alagaan mo ang sarili mo.